Hindi po palakpak sa akin. Palakpak sa Panginoon. Hindi nyo napansin yung lineup kanina, di ba? Puro I love you. May hiningin si Lord sa inyo. Kasi sabi natin, I love you, I love you. Hilingin naman ni Lord na pwede lahat ng cellphone, please. Focus po tayo ngayon kay Lord. Pagpaumanin na, kailangan ko lang kong gamitin yung cellphone ko sa Tagalog Bible. Pagpaumanin nyo na sa akin. Mga kapatid, malinaw naman po siguro Tagalog yung ating nabasa. Akin pong inaanyayahan muna before I pray yung aking co-pastors. Pwede mo bang tumayo ang aking co-pastors? Yung pastors lang natin. Okay. Okay. Iisa-isahin lang natin. Kasi, mga kapatid, first and foremost, bakit ko po pinatayo ang ating mga pastors? Kaya ko po sila pinatayo, mga kapatid. It is not about what we are doing. It is what about the Lord wants us to do. Mga kapatid, unang-una, why the Lord gave these pastors? Ask yourself. Without the pastor, do you think that someone will, meron naman siguro magre-raise, the Lord will give it. But, ang punto ko po, mga kapatid, can we, kahit mga 30 seconds, can you release us the blessing today? Kahit 30 seconds lang, can you lay your hands for every one of us? Hallelujah. Shall we stand? Let us pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Ama, maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Dalangin po namin ang bawat isa na may mga kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang tahanan, may mga kanya-kanyang gawain, trabaho, Panginoon. Lord, we speak blessing for each and every one. We release blessing from you, Lord. Salamat sa bagong buhay, bagong pagkakataon, bagong araw na aming tatahakin, Panginoon, na kasama ka. Lord, tunay na sinabi mo sa iyong apostol na anuman ang sitwasyon, kami po ay kasama niyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa salita mo na aming pagsasalusaluhan sa umagang ito. Ikaw ang siyang maitas at mapupurihan sa aming kalagitnaan, maging ito man ay sasub sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, shall we sit, mga kapatid? Ang pag-uusapan nun natin ngayon, bakit to sinabi ni Pablo na pahalagahan nun natin? Magmahalan tayo sa isa't isa. Be blameless until the end, until He comes. So, call for a purpose, I think that was from Pastor June. 2 Timothy chapter 1 verses 8 and 9. Sabi ko, Pastor, hindi tayo nag-usap pero medyo konektado. Call out for a purpose. Now, let's go. Outreach is the activity of providing services to any population that might not otherwise have access to those services. To make an effort to do something for other people. Outreach or reach out is to extend your arms. Kikilala mo o hindi, kaibigan mo o hindi, pagka iginanon mo yung kamay mo, ang ibig sabihin niyan, nire-reach out mo siya. Okay? So, pagka sinabing gospel, hindi lang po gospel yan. Kaakibat po niyan ang evangelism. Bakit? Kasi ang tao, kapag pagka inabot mo yung kamay mo, tinulungan mo siya, without knowing, ang purpose nun, maganda yung target mo. Tutulungan mo siya without any cost. Kasi kung ang pagtulong mo ay ibang motibo, hindi pagtulong ang tawag doon. Panlalamang yun. Ulitin ko po. Pag iginanon mo ang kamay mo, you reach out the other person for what purpose in any cause. Anong sabi ko kanina ng verses, mamaya po paanohin natin, okay? So, outreach refers to the things that we do share. Ito po yung biblical side. Yung kanina po, yun po yung mga Google side. Okay? Ito, biblical side po ito.
Outreach refers to the things that we do, share the gospel with the lost people in our community. Through the ministries and activities we conduct as a congregation. Ano po yung madalas nating ginagamit para mag-reach out? Beach. Ano po? Magkakapi-kapi tayo. Ito, ano yun po ito? Effective po ito. Para makapag-reach out ka, huwag mo munang samahan ng halong pang-religion. Kasi mahirap lagi ang nagiging result ay debate. Magkapi-kapi muna ho tayo. Mag-ano muna tayo, konti. Magkilanlanan. Kasi yan ho yung lagi tinuturo natin. Before you reach out the person, kilalanin mo muna. Get connected. Okay? Kasi yan po yung purpose ng outreach. Maging konektado ko muna. Especially yung mga teachers, konektado lagi sa estudyante. Kahit hindi mo siya kilala personally, pero kilala ka niya as professor or teacher. So may pagkakataon ka ngayong i-reach out yung estudyante. Sa ating mga nagtatrabaho, kahit hindi mo kilala, syempre may customer. Alam ka naman tanggihan mo yan. Customer yan. So, i-reach out mo ngayon. Yung customer, siyempre, may pangangailangan, i-reach out ka rin naman yan. So, nagkakaroon po ngayon ng connection. Outreach is a collective effort to engage the lost people who live, work, and play in the community in which our congregation is located. So, tulad po, Jeddah, nagre-reach out ho tayo. Hindi ho tayo namimishing, ha? Iba ho yun. Halimbawa, meron kang kaibigan, target mo talaga is ma-win back sa Panginoon. Wala akong masama doon. Pero, mag-connect ka muna. Huwag mong bibiglain. Kasi pag binigla mo yan, iba ang result. Parang, alam niyo yung tubig na malinaw? Nalaglagan ng isang batong maliit, anong nangyayari? Lumalabo. Okay? Now, sa Romans 12, kung gusto niyo makita yung specific meaning, yung service in the body of Christ. Luke chapter 10, natatandaan niyo yung Samaritan? Ginulpe, yung the parable, yung ginulpe, tapos wala talagang tutulong na padaan yung Samaritan, dinala saan? Sa manggagamot. Sige, bayaran kita, kung may kulang pa, babayaran ko pagbalik ko. That's the service, that's the outreach. Okay? Now, why I titled the 1 Thessalonians 5:12 to 24, the Gospel's Reminders. Ang sabi ni Pablo kanina, mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pero ang pinaka-highlight po niyan, mag-ala kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, take it that God has a purpose. That is the will of God in your life. Pero ang pagiging tamad, hindi kalooban ng Diyos. Amen? Sabi nyo kanina, ang song natin, I love you, I love you, I love you. Pag ba may hiningi si Lord sa'yo, ibibigay mo. Sino may Bible study dito na inatin ang taas ang kamay? Taas ang kamay ng may inaatin na ng Bible study. Huwag ko tayo mahiya, taas ang kamay. Yung may inaatin na ng Bible study. Okay. Taas mo ang kamay, taas ang kamay, huwag ko tayo mahiya. Yung may inaatin na ng Bible study. Okay. This is your challenge. Sabi nyo kanina, I love you Lord, right? I challenge you now. Sinong gustong magkaroon ng Bible study? Taas ang kamay. O, ulitin ko ha. Ang sabi nyo, I love you, I love you, I love you. Okay? Now, sinong walang Bible study? Taas ang kamay. O, tumaas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Ang may Bible study o wala, mga kapatid, it's your choice. Walang sapilitan, walang pushing. Pero ang prayer mo, Lord, gusto kong lumago. Sino ang prayer dito gusto lumago? Taas ang kamay. Taas ang kamay. O, di ba? Dami. Now, paano ka lalago? Okay? The Bible is not telling like that. You have to be associated with your fellows.
Hindi po sinasabi ng Bible na ako ay magduduel sa media. Because in our mind, I cannot trust my mind. I cannot trust my own mind. I tell you the truth. Hindi ko po pwedeng pagkatiwala ng sarili kong kakayanan. Dahil magkamali ako ng tingin, magkakasala ako. Am I right? Now, bakit po Gospels reminders? Mga kapatid, this time, nililiglig na ho ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ang sabi ng isang preacher, the Bible is not the basis. Alam niyo po bang gusto kong lumuhod at matunaw nung narinig ko mismo sa preacher na yon? Ako po'y naiyak, ako po ay, naluha ako, naawa ko dun sa preacher. Binasa niya kaya ang Biblia? How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, to say to Zion, your God reigns. Listen, your watchmen lift up their voices, together they shout for joy. When the Lord returns to Zion, they will see it with their own eyes. Burst into songs of joy together, your ruins of Jerusalem. For the Lord has comforted His people, He has redeemed Jerusalem. The Lord will lay bare His holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth will see the salvation of our God. This is a reminders. We always read. That's why I ask you, ako prayer ko, lumago ako. Pero ayoko maging selfish. My prayer also with my colleagues, with my brethren, is sabay-sabay ho tayong lumago sa Panginoon. Because at the end, ang sinasabi ho ditong end to end, yung literal na end ng north, end ng south, we will see the salvation of our God. Palakpakan natin ang Panginoon kasi kung gusto nating lumago, I think for me, yung paglago ho, unang-una, meron ka lang makasama sa panalangin. Isang bagay na po yan. Yung makasalamuha mo ang mga kapatid mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, isang bagay. Bakit? Alam nyo, may mga kapatid minsan hindi naiintindihan. Yun pala makukuha sa iyo yung revelation ng Panginoon galing doon sa kanyang katanungan. Ang tanong niya, paano nga ba ako maliligtas? Biglang nag-reveal ang salita ng Diyos. For I am the way, the truth, and the life. Ang disciple pala ang kulit. Panginoon, paano namin malalaman na ang daan? Sinabi na niya nga eh. Meaning to say, may tao na nakakasama mo, pero hindi niya naiintindihan yung nababasa nyo. Nung sinabi nung isa, yun pala yun. Now I know. I found the answer. For I am not ashamed of the gospel. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, 4. For in the gospel of the righteousness of God is revealed, a righteousness by faith from first to last, just as is written, the righteous will live by faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Taas ang kamay ng righteous. Hindi kayo magtataas. Ulitin ko. Taas ang kamay ng righteous. Hindi kayo magtataas. Sino ang born again? Sino ang may Kristo? And who is that righteousness? Sino ang righteous ngayon? Sinasabi ko sa inyo, baka sasabihin nyo, taas ang kamay ng righteous. Taas po ang kamay ng righteous. Hindi po sinasabing righteousness ng kapantay mo, Panginoon. Ang sinasabi, the righteous will live by faith. Taas ang kamay ng righteous. Na-born again ka na ba? Amen. Kung hindi ka pa na-born again, you are not righteous. The righteous will live by faith. There is only one righteous. We know that that is Christ. But we receive Christ. Huwag nyo sabihin sa akin na hindi ka righteous.
Are you dead? No. Are you alive? Because we have Christ who is alive. Ulitin ko po, sabay-sabay tayo sa Tagalog. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Now, pumalakpak po ang pananampalataya. Mga kapatid, minsan, ang iniisip po natin, pag binasa po natin ang Biblia, it's look like a history or whatsoever. Alam nyo, minsan ibinibigay na ho in the front of you that the answer of your question is here. Kaya minsan, ang hirap po talagang lumago nang wala kang ka-associate sa Bible study. Sorry for this, mga kapatid, but this is a reminder for all of us. I am not saying na kasi ako yung nagtuturo. No. Natutuwa po ako that every one of us are now moving. Nagjo-journey na po yung ating mga kapatid. Especially the help of our pastors. They are always there. Ako, nahihiya ako, talagang hinahabol ko na lang. Pastor, pasensya na po kasi talagang nasa biyahe pa ako. Hindi pa kami makakuha ng location. Mga kapatid, I challenge you. You want to grow in your faith? Do like what the Bible says. Hindi ko tayo pwedeng maging perfecto. But tinawag ho tayo for the holiness because the God that we worship is holy. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The righteous will live by faith. Alam ho natin yung righteousness ng Diyos, hindi ho natin mapapantayan. Ngunit kung sino yung mananampalataya, meron ka ng pinagkalooban ng Diyos ng righteousness. Hindi tayo righteous. Yes, we are not deserved. But because Jesus Christ, His purpose is to redeem the sinners. He hated the sin, but He loved the sinners. Amen. So, kung ang tanong mo, sino yung righteous? Pwede ba akong tawagin righteous? Sa akin, hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, kung sino yung mananampalataya, dapat mabuhay ang mananampalataya. Righteous will live by faith. Amen? Clear? So, why is it called gospel? Ito po ay kinuha ko sa God question. No? The word gospel comes from Old English word Godspell. Okay? Godspell means God's story. So if we know the gospel, that is Jesus Christ Himself, Jesus Christ Himself is telling the truth, telling the story of who He is. Ibinibroadcast niya yung Diyos na pinaniniwalaan nyo kasi nga ang hirap nga na walang i-address kung sino yung Diyos na paniniwalaan natin, in-address niya. The English translator of the King James Bible used the word gospel as the translation of two Greek words. The euangelion, which means good news, and euangelosomai, which means to proclaim. So, preach the gospel. The gospel is the story of God through Jesus Christ for the salvation of the world. That is the point of our study for today. Para hindi ka mahirapan, go spell. Go spell. Pag sinabing spell, ang sinasabi pala ng spell, there is a word that you have to construct. Go spell. So, go spell the word and love of God. So, go spell. Go. Yung literal na go. And then sabihin mo, yung pagmamahal ni Jesus. That's the gospel. Para hindi ka na malito. Gospel. The love of God. Jesus, He died on the cross. He raised from the dead. And He will come back. He will return for whom? For those who live by faith.
yung righteous. Ito po yung four Gospels. Ulitin ko po, Mark is not the apostle, ha? Para malinaw po sa atin, ha? Marami po ang nagugulat, marami ang nagtataka. Luke also is not an apostle associated with the apostles. Ang Matthew and John, sila lang po yung disciple na gumawa sa gospel. Si Luke, na-on-go na lang siya nung nakasama ni Paul. Okay? Na-associate na lang po siya. Si Mark, na-associate kay Peter. Siya po ang sumulat nung na-witness niya. Si Luke, the profession by doctor, na-associate siya kila Luke associated to who's this malapit sa kanya. So na-associate siya kay Paul na sa disciple, and then yon na isulat niya yung third gospel, and then John, yung tinatawag ko nating the beloved, yung disciple. For I am not ashamed of the good news about Christ, it is the power of God at work. Sino ang naniniwala when you share the gospel, the power of God you release? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay, challenge po sa atin to, mga kapatid. Once you share Jesus Christ, maniwala kayo sa hindi, persecutions come. Persecution is there. Why? Ang sinasabi ni Pablo, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for every else. Ito po yung highlight. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Do not tread prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole heart, spirit, soul, and body kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Are you there? Amen. Now, the background of the story of First Thessalonians, si Paul, si Silas, and Timothy, nagpunta ng Thessalonian. Pero bago sila dyan, mangyari ang daming balakid. Now, tignan po muna natin, number 1, evangelism and outreach, kasama yan, encouragement and fellowship, community, establish, reminders for persecution. Sabi ko sa inyo kasama yan. Sinasabi dyan ni Pablo, nila Silas, nila Timothy, na kapag ka nagsishare ka ng gospel, asahan mo na yung pang-babatikos. Mga kapatid, we are not in bed of roses. We are in the hands of God. Pero once you release the power, hindi naman sinabi doon na pababayaan kita. Ang sabi ni Lord, anong sabi niya? I will take, what did you say earlier? Then the Lord will do the rest. Right? Background number 2, Paul sent Timothy for the following. Sinend niya kasi unang-una, bakit hindi na sila makabalik? May threat na po dito. Follow up, to know their spiritual status, miss their fellowship, and warnings. Ano yung warnings? Yan. What is the reason why Paul gave them warnings and reminders? In 1 Thessalonians chapter 2, for this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you and that our labors might have been in vain. Nag-aalala si Paul na baka ano nang nangyari kasi yung sitwasyon po ng Thessalonian church
ito po ay part ng Roma. So ang kanyang kapangyarihan ay under Rome. So alam naman natin there's a lot of statues there. There's a lot of gods. Pero itong mga Thessalonians, niyakap ang pananampalataya. So tayo bilang mga mananampalataya, kapatid, pag ikaw naging mananampalataya, meaning to say, you are at war. For what? Yung war for saving the lost. Kasi ayaw ng tao ang paniwalaan yung katotohanan. Pero ang sabi ng Bible, katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Now, but brothers and sisters, when we are ordained by being separated from you for a short time in person, not in thought, out of our intense longing, we made every effort to see you. For we wanted to come to you, certainly I, Paul, did again and again, but Satan blocked our way. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Ulitin nga po natin, indeed, you are our glory and joy. Alam niyo mga kapatid, pag meron ho kayong nabahaginan, magtataka siya sa inyo. Ang tanong lagi, pari ka? Pastor ka? Kasi alam mo yung yung tanong ko, nasasagot mo. Alam niyo po mga kapatid, masasagot mo po yan kung binabasa po natin na di maunawa yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ko natin kailangan maging magaling. Hindi ko natin kailangan maging mapagyabang. Kung alam mo ang tama, mas maganda masasagot mo ng may kahinahunan. The gospel is the story of God through Jesus Christ for the salvation of the world. Alam naman po natin ito. But, again, you want your mission, kasi sila Pablo, talagang mahirap yung sitwasyon nila. In Acts chapter 17, ito yung dahilan. Bakit po sila nagkaroon ng issue sa Thessalonians? Yan. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. Now, dito sila nag-found in 3 weeks. Dito sila nag-mission for 3 weeks. May sambahan ng mga Hudyo roon. Ang layo makikita nyo sa map mamaya, pero pasensya maliit. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan at sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon, ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila, take note para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Ang iba sa kanila, ito na yung trouble, naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero, nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas, kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto, talagang tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod, nilusog nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinaladkad nila ang mga ito at papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon, narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at sila sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador. Dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ni Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna nila. Mga kapatid, anong nangyayari sa mundo ngayon? When you speak about Jesus, anong nangyayari? Kakagulo. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. It will come to
pass. The prophecy might fulfilled. Ngayon, ito na lang po yung challenge sa atin. This is your call. If you love the Lord, I love you, I love you, I love you. Siyempre, hindi ka papayag. Pati mahal mo sa buhay. Kaya nga, ang ganda ng question natin kanina, di ba? If you really love the Lord, the salvation is open. Jesus is open in every lost heart. Kaya kung papansinin niyo po ang mundo ngayon, iba. Sa Taiwan, how many times nung isang araw ang lindol sa buong maghapon? More than 20 times. Sabi nga ho ng hipag ko, hindi na ako magkanda tulog. Pero ang sagot ko, pray. Because nothing else. Kahit mama mo, kahit ako, kahit asawa mo, hindi ka namin matutulungan because you are poor in the Philippines. Pray. In every family now, the believers attacked by the enemy. Sad to say that my son gave up the case. Ayaw niya na ng gulo, ayaw niya na ng ano. Kasi sabi ko, always be a man of God. Inatake siya ng kaaway. Hindi nag-consult sa mami niya, anong nangyari? Instead na mabibigyan ng leksyon yung gumawa sa kanya ng hindi maganda, inatake siya. Talagang iba yung ano niya. And then, kinausap ko siya na pray tayo. Maaaring na nalilito na siya kasi napapagod, nag-aaral, pumupunta doon sa barangay para lang ano nila yung ano. But this is our challenge. The good thing, there's someone pray for you. And kinausap ko siya. Nagkaroon nga sila ng discussion with his mommy. Sabi ko sa kanya na, kausapin mo si mommy. Siyempre, iba ang kabataan ngayon. Be careful. Kailangan nun nila ng guidance talaga. And then, sabi ko, Lord, timing. That in any circumstances, in any situation, focus our eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Kinabukasan, sabi ko, okay yan, maayos yan na. Your decision is your choice. Your choice is your decision. No one can dictate your decision. Mali o tama, ang sabi ng Panginoon, ino-honor niya yan. Nare-respeto niya yan. So bilang magulang, respeto ko. Kahit in our part, may lost sa part namin, may talo sa, instead, panalo ka eh. Pero hindi yun ang kalooban ni Lord. Makita yung glory ni Lord doon sa ginawa mong maling decision. In any situation, God has a purpose and plan. Praise the Lord. The peace come in. Do not expect the peace from the world because the world get worse. Kung ang prayer natin is magkaroon ng peace sa mundo, mga kapatid, we contradict the Bible. In chapter 24 of Matthew, wala na. Pero ang sabi ng Panginoon, my peace I will give unto you. Hindi peace ng mundo. Kaya itong nangyari kila Pablo, kinumport sila ng Panginoon. Ito ho yung lumang mapa. Nakita nyo ho yung Thessalonica. Okay? Ito ngayon yung yung sorry ha. Kaya nasa part po ng Europe ang Greece, correct? So nandun po sa bandang itaas ng Macedonia, yun pong Thessalonian Church. Magkalapit po yan ang Berea na kung saan nagkaroon ng usapan para i-filter si Pablo na which is yung mga Berea na ito ay maingat na nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yan, yung pinaka-present ngayon. Diba? Ang lead, no? Hindi nyo kita. In persecutions, sufferings and pains, Paul reminded them to do this. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And lastly, in Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation,
By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we close, kapatid, mind me and forgive me that the Lord's word for today is not just a reminder for all of us. It is a wake-up call for all. Because when you say outreach, you always extend your hands. When you say reach out, you always extend your hands. Oh Lord, we need you. Oh God, in times like this, Lord, na kami ay inyong nililignig at nililinis. Lord, in every circumstances, in every situation of our lives, Father, that in the name of Jesus, Lord, kami po ay hawak at kakapit sa inyong makapangyarihang pangalan. Lord, ang bawat isa na may mga sitwasyon, may karamdaman, Lord, may mga dalangin o Diyos na mga personal na pangangailangan, na madalangin po namin na ito ay pinagkaloob mo na, Panginoon. Ang nais mo lang sa aming mga puso ay ikaw ay aming masumbungan, Panginoon. Lord, kinatagpo niyo na po ang lahat ng ito. Pinagkaloob niyo na po ang lahat ng ito. Lord, dalangin po namin ang patuloy na paghawak niyo sa aming buhay. Saan man kami dumako, O Diyos, dala-dala po namin ang Kristo. Ang salita na ibinaon sa aming mga puso. That because, Lord, we have Christ, the devil's trembling. The devil has no authority and power over our lives because we have Jesus. We have Jesus, the Savior, the Redeemer, the Lord of our lives. Thank you, Jesus. Thank you in the power of the Holy Spirit that always lead and protect and teach us. That's your word, Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sama-sama niyo kaming turuan, sama-sama niyo po kaming palalaguin na ayon sa inyong kagustuhan. Kung may mga bagay po kayo na nakikita na dapat kaming ligligin, Panginoon, amin pong binubuksan ang aming mga puso na ikaw, O Diyos, ang mag-take over nito, O Diyos. Marami na pong bagay ang mundo na nagpapabigat sa buhay ng bawat isa. But Lord, ang inyong pamatong ay magaan at kami ay inyong inaanyayahan sa inyong presensya. Lord, thank you for the rest. Thank you, Lord, for the time na ikaw, Panginoon, ang laging nangungusap sa bawat isa. Lord, your story. This is our saving grace. Oh, hallelujah. Shall we lift our hands as we speak our prayers? Tell to the Lord. Sabihin niyo po sa Panginoon ang nais niyong sabihin sa mga oras dito. Tumanay pamilya, trabaho, sitwasyon na iniisip po natin na kailanman hindi tutugunin ng Panginoon. Tutugunin po ng Panginoon yan, mga kapatid. In any circumstances, He is there. Rejoice always,
And I say it again, rejoice. Pray continually. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you for refreshing our hearts, our soul, our spirit, Panginoon. Salamat sa salita na ipinagkatiwala nyo sa inyong mga disipulo, sa mga propeta na pinagkatiwalaan nyo ng inyong mensahe, sa mga apostol na ginamit mo, at Lord, sa aming mga pastors and leaders na patuloy nyong ginagamit. And Lord, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, naniniwala pa kami, Panginoon, na ang paggamit nyo sa buhay ng bawat isa, gagamitin nyo po kami, Panginoon, to spread your word, Lord, to share your word, your love, especially, Panginoon, sa mga ayaw maniwala sa iyo. Naniniwala kami na ang kalooban mo, Panginoon, ay maligtas sila, Panginoon. Salamat po. Dalangin namin sa bawat pamilya nasa Pilipinas, sa pangdako ng mundo. Ang pagpapala na meron po kami ay ang pagpapala rin na pinagginagawad niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong salita, sa mensahe. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-iingat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.